Hi, magandang gabi mga friend. Ang topic ko natin ngayon si Sara, saka ito si Lacson, saka ito si Cayetano, no? Pag-usapan muna natin si Sara. Wala akong kapares itong babae na to. Sa lahat ng vice presidente, wala akong uubra rito. Sa totoo lang, sa kapal na mukha. Tibay. Pakinggan natin ha. Catering ang hiling ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang defense team sa gitna ng impeachment trial. Senado raw dapat ang gumastos sa pagkain at inumin ng mga abogado. Buwelta naman dyan ng isang kongresista, ano ba talaga? Sipin mo yun? Putang inang yan. Ha? Sobra kapal na mukha nito, no? Pero pwede yan. Oo. Basta, alam niyo talaga nakakahilo, no, mga boss? Yung grave threat na inaantok. Bakit pa kailangan nilang alamin kung sino yung kinausap ni Sara na papatay? Para ano? No? Ano dun? Yung inamin na nga niya na may kausap siya at napapatay eh. Gusto niyo pang malaman kung sino yung kausap? Yun ang nagtataka ako sa investigasyon ni Director Matibag eh. Paano mo hanapin kung sino kausap nun? Yun ngang Princess Maui ba yun? Hindi nyo nga maipatawag eh. Yung kausap ni Sara na sa Operation Romanov na sinasabi. Hindi niya yata pinanatawag nyo, hindi rin pumunta yun eh. Tapos hahanapin ninyo kung sino yung kausap ni Sara. Kung para makipag-deal na lang itong Senado kay Sara. Total, wala naman ang lusot sa ewan ko pa paano i-acquit ito ng mga kagalang-galang na senador. Itong inciting to sedition sa katong grave threat na to. Maliwanag na ilang beses niya sinabi na may kausap nga siyang papatay. At yun nga, meron na siyang depensa na kunyari natuloy nga yung pagpatay niya, wala siyang kasalanan. Bakit? Kasi nga siya ay buhay. Ang billing ko, pag ako'y pinatay, pag ako'y napatay, patayin mo. Hindi naman ako patay. Ewan ko sino pumatay dyan. Ganun lang kasimple laman ng tuktok nito eh. Simpleng mathematics lang eh. Di ba? Kaya siya lumabas. Kasi kung hindi siya lalabas at napatay si PBBM, siya ang suspect. Siya talaga ang dahil walang ibang makikinabang kung hindi siya, di ba? Kaya lumabas na siya. At yun nga, sinabi niya, pagpatay, yun nga, is revenge from the grave a crime? Di ba? Mga ganun ang mga daldal niya. Dating nakadepensa na siya eh. Kuminsan may utak din tong si Sara eh. Lalo na nga, tama yung sinasabi ni Atty. Matibag, na kung mapapatay ito, at wala siya rito sa bansa, wala siyang kasalanan. Pag uwi niya, idideklara na lang siya na siya ang Pangulo. Siya ang survivor daw siya eh. I appointed myself as the survivor. Diba? Ayaw niya dumalo na sona, diba? Ito grabe ito mga friend, sa kapal ng mukha niya ito. Tuloy nga natin konti. Ang gusto ng bise, bloodbath o birthday party? Nagbabalik si Mayan Los Baños. Sa sulat ni Vice President Sara Duterte kay Senate President Sherwin Gatchalian noong July 7, may tatlong kahilingan ang bise kaugnay sa kanyang paglilitis sa Senado. Una, na ang lahat ng pagkain at inumin para sa kanyang defense team at staff ay eksklusibong ihain sa kanilang holding room. Kailangan din daw na eksklusibong manggaling at ihain ito ng caterer ng Office of the Vice President at ang mga gastos dito ay sasagutin daw dapat ng Senado. Paliwanag ng bise, ang kanyang mga hiling ay upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang defense team at staff. Nang tanungin ang kanyang Michael Poa, and the defense team has no participation in that letter, so baka best. Etong si Powa, kung umitim to, ano kaya tingin mo sa mukha nito? Kung umitim directed to the Office of the Vice President. si Senator Erwin Tulfo kinumpirma na tinalakay ng Senado ang request ng bise sa isang caucus at ang desisyon ng mayorya
Ba't natin sasagutin? How do we explain that? Saan natin kukunin ang bayad sa pagkain tapos sila pa mamimili sa catering? Si Senate President Sherwin Gatchalian sinabing hindi pa niya nasasagot ang request ng bise, pero anya, walang budget ang Senado para dito. Hindi ko pa nasasagot. Parang may patago eh, no? Parang kanyang-kanya talaga Senado eh, no, mga friend? Oo. Kaya niyang utusan eh. Di ba? Bakit nga hindi? Di ba, nung sa budget niyan eh, kung ano yung naibigay niya nung yung budget niya dati, pagdating sa sa Kongreso, ayaw niya pumunta, di ba? Yun din yung budget din, yun din ang binigay sa kanya. Pero pagdating niya, pagpunta niya sa Senado, pucha, muntik pang may madapa Senado sa pagkamay. Wala pang 2 minuto. Dinagdagan pa ng 200 milyon yung budget ni Sara. Ganun niya kahawak ang Senado eh. Kaya talagang, ewan, iba si Sara. Kaya lang, yun nga, marami na namang nagsalita na talagang lamang ang prosecution dito sa grave threat nito sa inciting to sedition, di ba? Yun. Pero numbers game nga di ba? Sino na yung mga boboto? 2 Cayetano, Bongo, Kimo, Bilyar, baka 2 Bilyar pa, di 6 na, si Bato, si Jinggoy, 8 na. Sino pa? Si Kimo, siyam, tapos na. Acquitted na. Di ba? Ganun lang kasimple. Wala pa si Loren Legarda pala. Wala pa si Ivy Marcos. Wala akong mapupuntahan talaga itong pinag-uusapan dito sa Senado. Ulit, ha? Si Baba, si Loren Legarda, si Cayetano 2, 4, si Kimo, si Bongo, si Bato, si Jinggoy, ano pa isa? Bilyar. Tapos na. Hindi sila makaka-16, mga boss. Mahihirapan, Yung konsensya, yung lahat yung mga sinasabi ko, wala akong konsensya mga yan. Di ba? Tapos na ho yan. Wala ako, di ako maasa ng mangyayaring magigilty yan. Makukumbik yan. Punta ho tayo rito kay Cayetano, Ito pa mga friend, Kaso laban kay Baste, kasong inciting to sedition at grave threat, posibleng isampa ng NBI laban kay Mayor Baste Duterte. Yan sasabi, Yan, Ang problema, ito mga comment niyan sa comment section. Ang sabi sa comment section. Baka pwede pakibilisan, please. Yari ka, Baste. No bail ba? Inciting to sedition. Good job po. Good job, NBI. Do it now, please. Hurry, please. Yan ang dapat. Pakulong niyo yan. Pakibilisan po. Baka makatakas. Ang tagal naman. Now na. Hay. Nako. Yung mga Atty. Matibag, naiinip na po kami. Parang ang tagal naman. Mga ganyan. Tagal naman yan. Dapat linisin nyo ang mga kalat na yan. Yan mga mga pakibilisan nyo naman. Ang tagal naman yan. Mga ganyan, Yari ka, Barbie. Mga ganyan ang comments, Ito, mga boss. Senador Pamelo Lacson, sasampahan na talaga itong iimbestigahan talaga ito si Cayetano. Galit si Lacson sa kanya. Hindi naman basta-basta PMR to, hindi naman tutulongges. Naging PMP chief din to. Magaling na investigador to. Palagay ko mga friend, talagang and now the end is near. Daldal kasi nga to si Lacson Ay si Cayetano
walang Duterte ngayon, nasasandalan ka. Nagkamali siguro to, tingnan mo. Patay to, mga friend. Bukod pa yung yung SEA Game. Talagang babalbasin ka pag ito. Lahat may katapusan talaga. Pakinggan natin. Sen, talungin ko na nga po kayo. Ito pong... Multitasking. Opo, multitasking. Yung pong nabanggit ninyo previously na issue doon naman po sa Taguig City, yung Ghost Projects. Bigyan nga po natin ng konting paliwanag yung ating mga kababayan at kapamilya. Ano po ba yung nakita ng team ninyo na medyo questionable po talaga? Yung nag-overlap, yung, kasi may mga linear meters yan eh. Kapag ang isang project, phase 1, halimbawa phase 2, phase 3, mahaba yan eh. Pero may mga napansin na kami doon na yung sa phase, between two phases ng proyekto, naka-overlap. So hindi mo masasabing parang completely nag-ghost kasi may nagawang portion. Pero dahil in-overlap mo, nakatipid yung, halimbawa, nakabawas ka ng 100 linear meters. Dahil dineclare mong parang hagip na yun ng pondo para doon sa span na yun. Pagkatapos yung susunod na span, in-overlap, sinadya yun kasi para makatipid. Kasi nga, Galing ni Lacson, Tsaka ito, may mga ebidensya na, may mga talagang may mga testigo pa. Kaya, ewan ko paano lulusot ito si Bakla, tawag dito ni Montulpo. Si Bakla ka. merong tongpat. Kasi kung maayos yung paggawa ng proyekto at wala naman nilalagyan, siyempre, susundan ng kontraktor yung kung ano yung nakalaan na pondo para sa span na yon. Pero dahil kailangan magtipid at baka hindi mahalata, in-overlap yung span. So parang minsan lang ginawa, pinalabas na 2 beses na pondohan yung span na yon. Opo. I hope you can follow, yung Opo. 100 meters sa linear meters. Para nagpatong Nagawa na yun Pero gawa sa na documentation, parang nasaklaw pa uli yung tapos na. yung Kunwari nagawa pa ulit. Ganon ang daya. Parang yung Nanonood daw kanina kay Barry Gutierrez, ang niya si Montulpo, puta. Grabe daw. At ayon kay Montulpo, yan sa SEA Game na yan, kasama pa si Duterte na nakinabang dyan, tsaka si Meldadea. Meldadea ba yun? Yung abogado? Na talagang bilyon. Puta yan, kawa. Yung Montulpo, matapang din. Sen, yung dulo na halimbawa sabihin mong isang hakbang yung dulo. So yung next project, sinakop din niya yung isang hakbang na dulo na yon para palabasin bago. Yes, natapos na at bayad na. So natipid mo yung dulo na yon. Kung halimbawang sabihin natin 10 linear meters at kung halaga ng isang linear meter halimbawa 400 o 500,000. So kung hahakbang ka at makakatipid ka ng 10 linear meters, medyo nakadaya ka ng 5 million, di ba? Kung halimbawa 500,000 yung isang, example lang ito. Halimbawa 500,000 pesos ang cost ng isang linear meter at sinaklaw mo yung 10 linear meters, agad-agad nakatipid yung contractor ng 5 million. At nawala ng gobyerno, nanakawan ng gobyerno ng 5 million pesos kaagad. Nako. Kung gano'n ang kwentahan, di ba? Opo. Tapos may nakita pa, kasi ngayon, napakarami kasing, ay isang kaduda-duda. So far, ang nakikita namin, out of the 6.79 billion na insertion, 2025 pa lang ito. 6 billion, 795 million yung insertion, na nakapangalan to, naka-care of kay Senator Alan. So, out of that, meron kami nakitang 3.385 billion na halos pare-pareho ang halaga 100 million, 100 million, 100 million. Ang haba. So, hanggang sa nakita namin, meron doong dalawang parehong-pareho yung lokasyon. Parehong-pareho description. Ibig sabihin, isang proyekto, 2 beses pinondohan. Now, does that make it outrightly illegal? Probably not. Pero kung ang pinapatingnan ko ngayon, yung documentation nung isang proyekto na 2 beses pinondohan.
Kasi kung parehong nadeklara at nakasingil yun, at madali makita yun, nasa record yan ghost yung isa. Pero kung hindi na in-implement yung isa doon, kasi nga doble, wala sigurong problema kasi na-correct. Pero saan napunta yung 100 million na yon? Yun ang tanong doon. Opo. So, well, to long and short, parang kung i-summarize natin, this is work in progress at maganda yung progress as far as our own investigation is concerned. Dahil sabi ko nga, di ba, the plot thickens, tapos yung kaso lumalakas kasi nga marami kami nakakalkal at may mga nakausap na rin kami na posibleng mga testigo. So, hindi lamang nako-confine sa isang tao. Sa tingin namin, marami pa rin ibang masasangkot na mga individuals patungkol dito. Itong pagtingin nyo, sir, dito sa projects na ito sa Taguig, may mga nagsasabi baka pagganti kay Senator Alan Cayetano dahil nakakasagutan niyo siya nitong mga nakaraang araw. At sabi rin ni... Naglabas siya ng statement mismo, partner. Sabi, bakit daw po Taguig lang? Senator Ping ang pinupuntirya. Ang daming pa daw ibang lugar na may mga ganyang ghost at illegal na mga infrastructure projects. Well, una-una, hindi ako magpapa-ipokrito, no? Siya yung angingay At saka inatak niya yung aking integridad. Anong gagawin ko? Dapat. Alam mo, nandiyan naman talaga yung records ng Taguig. Kaya lang, hindi namin na i-prioritize kasi nabuntun yung aming pansin doon sa Bulacan. Kasi yun talaga yung napakarami. Pati sa Occidental Mindoro at saka sa ibang lugar. Pero Bulacan. Di ba nandun si Joel Islord? Kung makaya asta si Joel Islord sa Senado, parang ewan O talaga, so, kawawa ka, Juan de la Cruz. nandiyan sa baul namin yan. Nasa vault file namin yan So ngayon nag-ingay siya ng ingay. Siyempre, sabihin ko staff ko, hanapin nyo nga yung Taguig kasi ang ingay nito. Nagmamalinis, tapos nagbibibintang ng kung ano na hindi naman totoo. Tama. Siyempre, pag inatak mo yung integrity ko, babangon ako. At gagantihan kita. Sabihin niya ng... Yan ang mga dapat na presidente. Yan ang mga politiko. Gagaya ng iba dyan, pinagmumura na, pinapapatay na Hindi pa nadadampot yung anak ng puta. At yung nagpapatay, anak ng putang na, number 1 pa rin sa survey. Monyo. Sinisiruin ko yung Taguig. Well, he can say that. He can claim that. Pinaprioritize ko lang. Hindi ko sinisingle out. Pinaprioritize ko lang dahil sa ingay niya. Dapat. So let's see kung saan to abot. Pero sabi ko nga, ang dami nagbo-volunteer. Noong yung nagsalita lang ako tungkol sa Taguig, I was swarmed by so many information. Tsaka yung kapatid niyan, si Lino Cayetano, isa na yung sa volunteer. Talagang palagay ko, hindi pa tapos tong trial sa Senado. Nakakulong na tong si kung yung ombudsman gagalaw na naman kagaya yan yung pinail na kaso ni dating NBI Director Jaime Santiago ng grave threat sa inciting to sedition sa Department of Justice. Hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Ang nag-file NBI, hindi naman siguro gonggong yung NBI para mag-file ng kaso na walang buti ko yung NBI ang nag-file Walang kung dinismiss ba o wala Hanggang ngayon nakabitin. At yan pinatatawag, paulit-ulit na yung putang ina yan. Pinatatawag siya para imbestigahin kung sinasabi niyang papatay sa kanya, kung bakit niya nasabi yan. Hindi siya pumupunta, sabi ni Jaime Santiago. Kaya nga talaga ito si Sarah, talagang matibay ito. Untouchable. At sa dami nga ito, number 1. At ang kanyang survey ay tumataas pati trust rating yata, sumataas pa rin. So na sinasala namin kasi baka iba planted na. Opo. Ang dami nagkukusa, no? Hindi naayos nga namin schedule. Yung iba nga hinahati ko na sa staff kayo na makipagkita at lahat, And even yung kanyang sariling kapatid na nagparating na salita na gustong makipagkita. But then, hindi pa naman nagaganap yun.
dahil hindi pa nasa-set yung schedule. Kung nagbago ng isip, hindi ko alam. Pero hindi ako naghahanap ng informants. Ano? Sila mismo yung, dahil siguro, marami silang alam. So, let's put it that way. Ano? Babangon ako't dudurugo Kaya ko yung kita. pelikula, linyahan sa pelikula yung sinabi ni Sen Lacson. Sen, Hindi, kasi kayo man, alam mo, ikaw, Victoria, ikaw, Robert, Opo. inatake kang personal, tapos ang inatak sa'yo yung integrity mo. Anong gagawin mo? Yes, Totoo. I-defend mo yung integrity mo, Tama. pero Dapat. hindi ka titigil sa pag-defend lang. Kasi kung defensive ka lang lagi, babanat siya ng babanat. Tama. So gawin mo rin siyang busy. hindi pa ba naging... At saka meron naman Dapat advisean mo si His Excellency Senator Ping Lacson para bumanat ng bumanat din. Hindi pwedeng puro, diba? Dapat, lalo-lalo na yung sinasabi ni Giminares, yung dating ng BIR, na yung pirma niya kailangan para mabuksan lahat yung mga bank accounts na yan, whatsoever. Pirma lang ni PBBM, tapos na yan. Bakit ayaw mo pang pirmahan? Para matapos na to, mantakin mo His Excellency, pag yan ay nakatakbo, panalo yan. Maniwala ka sa hindi, mananalo yan. Oo. At yun, ewan ko saan ka pupulutin. At marami pang andyan, Diyos ko. Tangina, patay tayo dyan. Alam mo, kung babato ka, dapat wala may babato sa'yo. Tama. Ang ingay-ingay mo, ang dami-daming problema doon sa... Kagaya ni Sara, ng Duterte. Bato sila ng bato kay PBBM. Putang ina. Kantsaw sila ng kantsaw sa nangyayaring sa administrasyon ni BBM. Nakakawan kung ano-ano. Putang ina, pinakamalaking nakawan yung panahon ni Duterte. Mantangin mo. Mula nung inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang sa inutang ni Pinoy, isang termino lang ni Duterte, kinurap Tapos, ang puta na. Tapos ngayon, daldal ng daldal na kala mo, napakalinis yung administrasyon ng tatay niya. Di ba? Kung makadaldal si Sara, akala mo naman, napakalaki ng ginawa niya sa minaitulong siya sa administrasyon nito. Wala. Namerwisyo lang ng namerwisyo, nagnakaw lang ng nagnakaw. Yan nga ang problema. Bribery, unexplained wealth. Yan ang ano niya. Di ba? 125 million, 11 days. Sabi naman itong si Madriaga, anong 11 days? Isang araw lang, tapos na. Si Madriaga pala tumrabaho ewan ko Tapos ngayon, putang ina, gusto pa, meron pa siyang sariling caterer. Anak ng putang ina. Anak ng putang ina talaga, kapal na mukha nito. Grabe. Ay, may sira talaga sa ulo. Tama, sabi ni Montulfo, baliw yan. Luka-luka, ganun. lugar mo. Alam mo, pati yung mga, kala ko isa lang yung bagman niya nung una Puta. Lumalabas ngayon, na-identify na bagman sa ngayon, at least 3 Puta. 3? Exciting ang abangan natin sa Puta, magaling talaga si Cayetano, no? 3 ang bagman. Siyempre, kung isa lang ang bagman, sa dami nung hati-hati, parang saan kaya nilagay ni Cayetano yung pera, no? Ang daming pera, bilyonaryo si Cayetano kung ganito ang sistema. Iba pa yung kinita doon sa SEA Games, ha? Eto sa lang to, sa Taguig, iba pa yung sa SEA Games. Sabi ni Montulfo kanina, puta, grabe, bilyon. Blue Ribbon Committee. Ano, sir? Kailan ang target, sir? Ganito, Victoria, Yeah. Robert, kasi ang iniisip ko, either simultaneously, ipadala ko ng diretso sa ombudsman para madali na yung investigation nila. Pwedeng, Hindi niya, ayaw na ni Ping Lacson na idala pa sa Blue Ribbon, di na. Gusto niya na irekta sa ombudsman para madali na yung kasi kumpleto naman ebidensya Kaya lang ang problema ito, mga pre. Yung ombudsman, dahil maski si Tocayo Sani Trillanes, 2017 pa nagsampa yata, sampa na sampa. Pulong, Sara, Duterte, nakuha na si Duterte sa dahig. Hindi pa rin gumagalaw yung ombudsman. Na na nga si Sani Trillanes, di ba? Ano ba naman ang gusto nyo? Kumpleto naman sa ebidensya yan. Pucha,
ganyan kakakapal yung pinasampa ni Trillanes eh. Ito na naman ngayon, magsasampa naman. Ayaw na, gusto ito, nitong si Ping Lacson, diretso na naman sa ombudsman. Hindi ba pwedeng bigyan nyo ng prioridad dito, ombudsman, para naman napaka-importante mga tao nito eh. Hindi na talaga dapat magtagal pa diyan sa pwesto. Eh bakit ginaganon-ganon nyo pa? Ang dami namang pwede namang, di ba? Parang yung nangyari sa anak nung minsan nahuli ng ilang araw lang dismiss na, di ba? Oo. Unahin kong Blue Ribbon o kaya pwede ngang hindi ko na idanto sa Blue Ribbon para mas mabilis. Idiretso ko na lahat yung nakalap naming ebidensya, diretsong ombudsman na para mas mabilis pa. Kasi kung dadampan ng Blue Ribbon, medyo may balitaktakan pa dyan. Baka maharas pa yung mga resource persons na mag-a-attend. Kaya iniisip ko ngayon, medyo nagdadalawang isip ako na wag na idaan sa Blue Ribbon, idiretso ko na sa ombudsman para diretso na yung kung kailangan pa nila mag-fact-finding o hindi na kailangan kasi sufficient na yung ebidensya, diretso na agad sa preliminary investigation para madali na yung... Ganon din ang nasa isip ni Trillanes. Senador Ping Lacson. Kaya nga, diniretso niya na sa ombudsman dahil kompleto naman sa ebidensya at mga testigo. Ngunit dapat subalit, nawala na yata. Ang nangyayari na. Pag-resolve yung paggawa ng resolution at kung merong tinatawag nilang reasonable certainty of conviction, may establish na nila yon, didiretso na sa Sandigan Bayan at para ma-issue na agad ng warrant. Okay. So, abangan ng susunod na kabanata. Ganun yan. Parang kadali lang sabihin ni Ping Lacson, diniretso na sa ombudsman para ganito, para magawa. Paano kung magaya na naman niya kay Trillanes? Ang sinampa ni Trillanes si Pulong Duterte, Manscarpio, Sara Duterte, Digong. Pero yung dadapat subalit, ewan ko. Magkulab na tayo mga boss. Kanina si Atty. Rene Bueno, nanood din ako, mga busy. Talaga totoo, nalibang ako dito sa vlog. Atty. Rene Bueno, sabi ni Atty. Rene Bueno, hindi kailangan na alamin nyo pa kung sino yung assassin na yan. Yun lang. Sinabi niya mismo, naka-live siya, na kumausap siya ng papatay, kaso na yun. Yung paghanap, yung assassin, kumbaga sa bitchin na lang yan. Wala nga, para hanapin ba yan Walang yun, sabi ni Atty. Rene Bueno, hindi kailangan ng assassin, hitman o wala, banta ni BP Sara kay PBBM ay isang criminal act. Atty. Rene Bueno na to. Ewan ko, yun na yun. Ba't pa kailangan alamin ko sino yun? Basta meron siyang kausap na papatay. Na pinapapatay. Diba? Ganun lang yun. Magkulab na tayo. Shout out, Librado Ludovico. Blessed Thursday morning, Karox and all warriors. Lintik na mga survey yan. Magkano ba ang bayad sa inyo? Isa kayo sa mga nagkakalat ng peking balita. Totoo, dapat to pinuot. Fake news to mga to Tinamahan kayo ng kidlat, tumigil na nga kayo, mga buwisit, mga salot. Rolando Dralin, shout out. Survey yan ng DDS, kulto ng mga Duterte, sira ulo. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Jose dito mabait, shout out. Gandang gabi, Karox. Di po totoo yung survey na yan. Kalokohan yan. Pero pag maririnig mo salita yung sa Pulse Asia, yung Ronald Holmes, kala mo talaga. Parang si lang din Ito. Parang si yung sa Comelec. Sumagot si 3JC po. Yung survey na yan, mind conditioning nga yan, strategy yan ng mga DDS para name recall na si Sara, talagang sikat. Ginapang na rin, malamang nila, ang voting machine. Yan yung sabi ko Doon iba-base saan, tapos na tapos na Yung mga taga Davao, understood na boboto sila kay Sara. Kasi tinatakot sila, pero hindi buong Mindanao at Bisaya DDS. Yun nga,
Sinasabi lang nila yan para kunwari nga hawak nila ang Mindanao at Visayas. Na totoo lang, ayaw nila kay Sara dahil tiyak na kalbaryo ang magiging buhay nila. Yang Mindanao at Visayas, hindi yan DDS. Yung Davao lang dahil sa takot. O, totoo yan, friend. Kaya nga yung yung survey na yan kinakamada na naman putang. Sumagot si David Alvin Mendoza. Tumpa ka dyan, 3J Shop, nasa payroll na ni Sayad. Yung Pulse Asia survey na yan. Kaya laging naglalabas ng false information. Lagi para di naman masayang ang ibinabayad ni Inday Sayad sa kanila. Otherwise, ititigil na ni Sayad ang pagbabayad sa kanila. Totoo. Kamada na naman to Diesel, shout out. Ako po, walang katotohanan ang survey na yan, Sir Rox. Siyempre, kung sino nagpapasurvey, yun ang papanigan ng mga survey. Totoo yan. Jab Alvaro, shout out Good evening, Sir Rox. Obviously, binabayaran niyang Pulse Asia ni Ronald Holmes galing sa pera ng mga Duterte. Kahit pa daw professional yang si Holmes. Pero sa tingin ko, silaw na silaw din sa pera ng mga Duterte. Tsura lang Patrick, shout out. More power sa YouTube channel mo, Sir Rox. Salamat sa lahat, Patrick Lisa de la Cruz, shout out. Grabe. Ganun na ba talaga tayo kabobo? Nakakapanlumo. Totoo yan. Hindi na ganun kabobo. Binobobo lang ng mga survey na yan. Lisa de la Cruz ulit Yung 2025 election, hindi man lang pumapasok si Kiko at Bam. Kaya nga sabi nila natutulog na sila habang nagbibilangan pero nakita natin ang result. O, di ba? Kaya survey na yan, kumbaga saan yung mga hindot na yan, mga gunggong. Kumbaga sa mga hula lang ng utak nila. Mababayaran sila, di ba? Pero actually, hindi sila nagsusurvey. Oo, ganun lang yan Tangin mo 2,400, tangin na tapos maglalabas na survey na ganyan. Landslide, may mga gunggong. Kala ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too. Kalat ni my friend. Chupista Bunao, shout out. Good evening po kuya sa mga ka-warriors. Hala kuya, muntik na daw mahulog sa nauupuan si Christian Isguera nang sabihin ni Robin Hood na sana di daw one-sided ang mga prosecution. Talaga namang makalaglag naman po. David Ali Mendoza, marami pong nahulog sa upuan na sinabi ni Kimo na wag maging one-sided ang prosecution. Talagang makapal ang mukha no? Yan ang mga kasing nila lang na hindi nila alam na bobo siya. David Ali Mendoza ulit Karox, Pulse Asia survey yan, hindi Pulse Asia. At saka kung may survey man silang ginagawa, ay siguradong sa Davao yan ginagawa. Pati nga ata sa senatorial survey si Kimo ang nangunguna Totoo si Kimo. Kipisa mo na ulit ang hirap kasi kay Robin, iniwan siya ni Batman. David Alin Mendoza ulit. Karox, alam ko ang ginagawang survey firm na yan, kapag si Sayad ang pinili, binibilang nila, pero kapag si Mayor Lenny naman ang pinili, hindi nila binibilang. At saka sana may video sila para makatotohanan ang ginagawa nilang pagsusurvey. Tangin nang yan. Tumatabla lang pala si Mayor Lenny kay Sayad sa Metro Manila. Abay, Karox, sarap buhay na pala ng mga nakapwesto sa gobyerno kahit wala kang ginagawa. Basta batikusin mo lang ang gobyerno at presidente at pagmumurahin mo, lahat ng kumakalaban sa iyo ay matataas sa survey mo sa mga bubutante. Totoo yan, David. Sa MJ, shout out. Karox, survey lang, luko-luko yan. Totoo. Tangin na. Pero kung tignan yung mga mukha naman po tayo pag ginakausap ka, mga baliw Totoo lang pagka yung Ronald Holmes ang guest ni Idol Christian Isguera, hindi na ako nanonood. Oo, hindi na.
Subscriber ako nun, pero pag yung zero na, wala kang makukuha doon. Ididepensa niya yung survey niya. Wala nga naman tanggapin niyang bahala ka siya, Rona. David Arox, isa lang po ang ibig sabihin niyan. May sweldo kay Sayad, yung mga survey films na yan. Ipapuputol ko yung ano ni Kimo kung hindi totoo yan. David Allen Mendoza ulit ha. Karox, yung grupo pala ng private prosecutor ang nag-interrupt kay Kimo gawa na binitawan niyang salita na huwag maging one-sided ang prosecution. Malamang sa nagpipigil ng tawa ang grupo ni na Atty. Kapunan at sa loob-loob nila ay napakabobo naman si Senador na ito. Mabuti pa si Senador Lito Lapid at tahimik lang at may panindigan kung saan doon niya tinalo si Kimo. O, diba? Mary Lebron, shout out. Good evening sa Rox, no skipping ads, sabi niya. Marilo Pabian, shout out na ka. Malaking kalokohan yan. Malaking kalokohan nga po yung survey na yan. Di na uunlad ng Pilipinas kapag sa survey na lang magbabase ang bansa natin. Totoo! Kakapalang mukha mo po tayo. At inuulit ko, hindi naman tanga yung mga gunggong na nagsusurvey na yan na mag-survey nang sila pa ang gumagastos. Tell it to the Marines yan. Shelly J. Zero. Kalokohan yung survey na yan, Karox. Baka kurap din yung mga susurvey na yan. Kalokohan na malakas si Inday Takaw sa Visayas, Mindanao. Si Bibi Lenny ang malakas sa Bisaya, Mindanao. Marami diyang natatauhan, sabi ni Lovely Granada. Takot lang yung mga yan sa mga Duterte at baka sila magurgur. Totoo. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. O, diba? Nakakataas ang BP para sa akin, Sir. Kabaligtaran yung balita na yan kay Sara Lustay. Naniniwala po ako na hindi mananalo si Lustay na yan. Palabas lang nila yan para lang di madismaya sa mga bayaran niya para mapataas ang survey na yan. Sa uli, mapapahiya si Inday Lustay na yan. Dasal lang po sandata natin para di manaig ang kasakiman nila. Ingat po tayong lahat and God bless us all po. God bless Rodelia ha. Alberto Ulaer, shout out. Aroke, ang unang sinusurb ng mga yan, surveyor, ang mga laman ng mga bulsa sa nagpapasurvey. Totoo. Alberto ulit to. Aroke, sa opinion ko, bago magpunta sa impeachment si Robin Padilla, tatagay siguro. No? Sa Aroke, sa opinion ko, bago pumunta sa impeachment si Robin Padilla, tatagay siguro ng lambanog. Ang yabang ka, Roque, sobra pa. Baliw nga ang puta mo. Sira ulo. Kala niya matalino siya eh. Yung gagawin natin. Ted, shout out. Mga surveyor ng pera, magkano kayang nasingkwat ng mga ito kay Sara? Si Batman at na Robin daw ang number 1 sa parang senador para pag ginawa ang butuan ngayon. Pero pag ginawa ang butuan sa 28, wala na rin si Robin sa listahan at si Batman na lang ang nandito. Kaya nga, eto mga bukot, survey kayo na survey, puta na eh. 4 ang articles of impeachment niyan. Akan puta kayo na kayo, mga gunggong. Buti. Ay, taong bayan, manda kayo. Oy, may malaking rally sa ginagawa naman itong mga iglesia ni Cristo na to. Sus Mariose po. Sana maging walang mamatay, no? Ted, palagi ko hanggang survey lang sila. Bago dumating ang butas, nasa kulungan na sila. Tonpak yan, Ted. Oo. Lalo itong si Kawatano, naku, shoot sa banga ito. Free J. Siok, shout out. Ang sipag mo nga ta, Sir Rox, nakadalawang vlog ka, good dyan. Itong magandang balita, si Harry Roque denied ang asylum request sa Australia. Maski yung asylum request niya doon sa Netherlands, denied din. Magandang balita ito para sa atin. Nagpapatunay lamang na Diyos ang sayang kumikilos para sa mamayang Pilipino na sobrang naapi. Pasalamatan natin ng ating Panginoon Diyos. Totoo yan. Ang problema, hindi naman mahuli-huli. Oh, may red notice na yata yung kupal na yan. Nakansila na yata yung pasaporte niyan. Ano, daldal pa rin ang daldal. Oh, di ba? Anong kalasa yan? Ramon Valencia, shout out. Bossing, yung nagsusurvey na didilis. Tapos, ang Davao naman, sa Davao naman nagsusurvey. Yun nga, masira ulo eh. At saka baka nga hindi na nagsusurvey itong mga gunggong na to eh. Daldalan ng daldal to eh. Pero katunayan, hindi naman nagsusurvey. Naglalabas na lang sila na survey.
Oh, yun ang alam ko dyan, ha. Oscar Asoro, shout out. Dapat dyan, ikulong ang survey na yan. Walang hiya talaga mga to. Impeachment ngayon sa senador sa pagnanakaw, patong-patong na kaso at di umaaten tapos mataas ang survey. Hoy! PI nyo, ginagago nyo mga Pinoy. Di kami bulag. Hayop kayo, bayaran survey po eh. Galit na galit si Oscar Asoro. Oscar ulit, dapat bawalan na yung survey conditioning to mataas na rating na pag natalo, mag-i-EDSA, dinaya daw sila. Sa palagay may gawa mo nito China na binabayaran nila ang survey. Kami, di kami bulag. Nakita namin sa Senado ngayon na di umaatin sa mga kaso niya tapos taas pa ng rating. Pakpak nyo, mga susurvey, mga gago, bayaran ng China, maawa kayo sa anak nyo, may sayad kayo, mga ulul kayo. Galit si Oscar Asoro. Jojo Tol, shout out ha. Good day Tol, Tol subscriber, walang ibang balita. Yun nga, puro ganyan. Apolinar Tolentino, shout out ha. Matagal ko nang nababanggit sa mga comment ko sa vlog mo, Karox, tungkol sa mga survey na yan na ipagbawal na at isa pa dapat sa ipagkalat ng gobyerno na huwag nang maniwala sa mga survey na yan. Halata kung galit na galit ka na, Karox, at uminom ka na ng Losartan. Kaya hindi na dapat paniwalaan ang mga survey na yan at pera-pera lang yan, buwisit yan, mga inutil na yan at kitang-kita naman partisan yan, mga survey na yan at mapapaboran kanila basta't malaki ang bayad. Mga walang kwentang report, kumita lang ang pera. Nakakagalit, di man lang. Nakakagalit din naman talaga. Totoo yan, Apolinar Tolentino. Kaya nga si Gadon minumura rin yung mga survey na yan Apolinar Tolentino, God bless you. God bless you, Karox. God bless Apolinar Tolentino. 3J Show ulit Pulse Asia nga, Sir Rox. Ano ka ba naman? Duterte yan, lalo. Lagi kong sinasabi, Sir Rox, kahit ano pang gawin ng mga DDS, hindi nila kayang iwasan ng tadhana. Kahit anong survey pa yan, kahit dinaya nila ang machine, kahit ano pang pandaraya ang gawin nila. Pag si Lord ang kumilos, wala yan. Nakikita ni Lord ang ginagawa ng mga DDS. Patuloy tayong dumalangin at di tayo pabayaan ni Lord. Doon na lang talaga ang kapit natin, 3G Shop K. Manalangin. Diba mga ka-warriors? 3J Shop ulit. Sir Rox, sabi ni Atty. Kapunan, talbog sa inyo rin. Ano ba yung tatalbog? Ito naman si Atty. Kapunan. Tatalbog, ibig sabihin, tatalbog sa mukha nila yung mga salita nila. Di ba? 3J Shop ulit Sabi ni Kimo, nagpadala daw siya ng sagot sa ombudsman tungkol sa investigasyon na sa kanya. Meron pala natanggap ba namang ombudsman? Baka sumagot ka nga, di mo naman pinadala. O pinadala mo man, delayed. Hindi maglalakas loob si Rimulya na sabihing walang sagot si Kimo sa reklamo sa kanya. Tingnan natin ang tibay ni Kimo. Wala nang pag-asa rin niya. Talagang pag diniinan to, mga friend, yang si Kimo, guilty na yan. Ang daming kaso ni si Kawatano, sa SEA Game. Tapos sinampahan pa ng NBI yan ng yun nga, obstruction of justice. Tapos iba pa yung sa anak ng puta. Baka hindi na, kawawa kang Cayetano ka. Lahat may katapusan. Total, basa ka rin lang ng, ano bang Biblia binabasa mo, Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara. Christiansen, Analisa Apolinar, shout out mga friend, Sabi ni Tia Deli. Alam mo, Sir Rox, masasabi ko dyan, mapupurga ka lang. Mapupurga ka lang po sa kakalaklak ng Losartan. Pero wala pong mababago sa level na sobra po nating konsumisyon sa mga pinutukan po ng lintik na mga pesting yawa na survey na yan.
Mas marunong pa po ba sila sa Diyos? Taimtim lang po nating pagdarasal at sama-samang magdasal po kay Lord. Wala pong magaganap na puro po kawalangyaan at katarantaduhan po ng mga salot ng mga halimaw. Siyempre pa, Sir Rox, tulad po ng paulit-ulit mo pong sinasabi, kapag ang mga halimaw po nagtagumpay sa kasumpa-sumpa po nilang maitim na balak, bae Sir Rox, alam na po natin kung sino po dapat ang ibitin po ng patiwarik. Ano po? Unang-una na po sa listahan, si Kumilik alias Boy Quago, dilat mata. At lalong-lalo na po ang ating si Kuteng, dahil wala po siya talagang ginawa para masawata po ang mga salot na halimaw mismo. Hindi po aabot sa sukdulan ang pagwawala at galit ng taong bayan kapag yan pong ating sa pantaha ay nagkatotoo. Ako ay talaga namang muning. Dulo lang talaga ng hibla ng buhok mo ang walang latay. Nakulukotoy ka. Yan sabi ko. At ito si Boy Lamon, sarap po talagang hambalusin ng lamutaki ng asin ang kanya pong matabil na bunganga. Hoy, inutil na pulpol. Huwag kang umastang, kala mo naman kung sino ka. Leche ka. Ikaw naman, judge nga raw siya, nakita mo. O, nakarobe yung gago. Paano ba talaga na ang isang ex-convict na katulad mo naiupo sa pwesto mo na yawa ka? Makina. Maski Metro 8, di ka na pwede, halimaw ka, tas ubod mo ng yabang, ubod ka pa ng paepal. At bakit sino ka ba, Aber? Ano na ba pinagmamalaki mo? Kasi nakasuot ka ng robe. O yun nga, sarap na sarap siya. Talagang piling na piling niya. Judge ako ngayon. Ang inaki mo ka, hype ka. Di ka ba kinikilabutan na peste ka? Ang dapat suot mo, kapa ni Satanas. Tang inumin mo, isa kang hayop na pinakahayop. Wala kang karapatan mag-asal hurado dahil isa ka lang basura, deche, ang inumin talaga, kinam. Ito, ulo tiyadili mo, kinawa jaban. Eddie Luna, shout out Ay, hello, Karox, talagang ramdam mo din ang inis mo sa hayop ng mga survey na yan. Palagay ko, Karox, kasabwat ng mga survey na yan, kasabwat yan, ang paglason sa isip ng mga Pilipino, mind conditioning ang ginagawa nila. Kahit sabihin, garapala na ang galawan ngayon dyan sa Pinas. Pagka ganyan ang galawan sa Pinas, Karox, wala, delikado na ang magiging sitwasyon ng Pilipinas. Pag ganyan, salamat ka sa iyo sa Karox. Salamat din, Eddie Luna. Eddie Luna ulit, Tama ka, Karox. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon na sana huwag mangyari na muling makabalik ang mga halimaw sa pamumuno sa bansang Pilipinas. Kawawa ang susunod na henerasyon. Malaki siguro ang binabayad ng mga magnanakaw sa mga nagsusurvey. Mga hayop na yan, nakikipagsabuatan sa mga halimaw. Salamat muli, Karox. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Friend Aya Bingson, Dolor Garcia, Eman Escalonanak, shout out Eddie Luna ulit Oo nga, Karox, sana yung pumatay kay Kaper Silapit, ipatay na rin. Ginawa niya ang pagpatay dahil malaki ang bayad sa kanya. Dapat patayin na rin yan si Joel Escoliar. Hindi pa nga, wala nang balita sa kanya kung ano nang nangyari, di ba? Sana may batas na sana firing squad ang mga hitman riding in tandem. Para sa akin, Karox, sa kabilang dako, may tama rin ang ibang ginawa ni Digong kasi nga, rapist at mga tumapatay ang karumal-dumal, tinapos na rin niya. Doon nga siya sumikat pero isa siya sa manyak. Di ba? At ang pumapatay ng karumal-dumal matapos na rin. Kaya lang, mas malaki ang ginawa ni Duterte na masama kaysa sa maganda. Yun lang ang hindi maganda sa matandang Duterte. Tapos ang mga anak umabuso na rin
nagpakasama-sama na rin ang pinaggagawa. Diba? Salamat ka, Rox, sabi niya. Di Luna ulit, oh. Karox, nakakawalang ganang panoorin si Kimo. Puro sablay. Mga sinasabi, akala niya tama. Tumulad na lang sana siya kay Lito Lapid, tahimik lang. Kaysa kay Kimo, madaldal. Madaldal nga, pero puro sablay naman. Diba? Salamat ulit, Karox. Shout out, Brother Relesisyo. Mission accomplished, mga friend. Hanggang bukas po muli. Oo. Sona na sa Lunes. Oo. Diba? Magandang gabi po, mga boss. God bless. Good night.